ano ba yan? Oli. Senumar. Ayun, Senumar. Senumar mga kamanoy. Kasi OMG! ang nalagay ko dito Senumar kasi pwede ka magpakasaloli dito. Gago! 우수상푸 Kastusa. कस्तो छ ठिक छ राम्रो छ Apakah Barma? Hai, alhamdulillah baik. Assalamualaikum abad. Ayun o, panalo mga kamanoy. Yay! Panalo, yay, 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 yay. Tonight. Ang topic natin ngayon is all about bakit gusto ko sa Middle East, of course. Bakit gusto ko sa Middle East? Kaya sa mga papunta rito ng Middle East, sa mga bagong OFW, mga bagong magiging bayani daw, quote and quote, Gago! mga bagong bayani ng Pilipinas, ay mag-tune in kayo dito sa channel na to. You can explore my other videos kasi marami akong videos about sa mga previous experiences ko. At yun, mga buhay OFW, yung mga araw-araw na ginagawa. Pero I'm not posting yung everyday na talagang ginagawa ko. Nga pala sa background ko, bago tayo magkalimutan mga kamanoy, no? Ito yung Kuwait City. Nasa Kuwait nga pala ako. Ako nga pala si June, Marie June, taga Bicol. At nasa Kuwait ako ngayon bilang OFW, nagtatrabaho as a cook. Ngayon nakapula ako ng uniform kasi usually nakaitim ako eh. Ngayon ito yung landmark ng Kuwait, yung Al-Hamra Tower. Al-Hamra Tower, yung pinakamataas na building ng Kuwait, mga kamanoy. And at the same, sabi yung tunog ng hangin. Teka muna, check ko muna kasi baka pangit yung audio. And so medyo okay din. Yun. Sa mga papunta nga, marami ako insights dito na it's either na positive or negative na mga buhay bilang yung real talk lang na wala tayong mga mga matatamis na mga binitawan. Sa atin yung reality lang ng bilang OFW kasi para for the sake ng mga papunta na mga baguhan at least insert tayo ng mga ideas na which is significant para sa kanilang para sa kanilang journey, and at least they'll gonna have an idea whether to continue their application to this country or in other Middle East. Bakit nga pala Middle East? Kasi gaya ng sinabi ko dun sa una kong video, kasi halos pare-parehas lang din pare-parehas lang din ang lahat ng mga nasolicit ko na ideas sa pagtatanong-tanong. Kasi may mga nakatrabaho na ako ng mga taga Middle East, mga taga Bahrain, taga Saudi, taga Qatar, taga Oman, halos the same. Ang mga simpatiya talaga halos the same lang. Ang pagkakaiba lang nga, sabi ko is yung Saudi. Mas mahigpit ang Saudi kaysa dito sa Kuwait. Speaking of Islam country, maririnig nyo sa background ko kasi alas 3:30 na ata ng umaga. Usually ganun sila, 3:40 nagdadasal sila. Okay, so on support, mahaba na. Bakit gustong-gusto ko sa Middle East? Unang rason, ito na. Kasi nag-jot down ako ng mga idea para maganda yung flow ng ating usapan. Bakit gustong-gusto ko? Nagkabulol-bulol na. Bakit gustong-gusto ko sa Middle East? Kasi unang-una sa aking listahan ay aircon. Aircon na. joke lang. Pero jokingly aside, diba sinong individual hindi gugustuhin na laging naka-aircon? Even though it has disadvantage sa ating health kasi wala tayong natural source of of air, the way we breathe, oxygen ba yun, or carbon dioxide. Kasi mainit mainit sa Pilipinas, of course laging gusto naka-aircon. Pag tayo, di ba, hindi naman tayo hipokrito na minsan lalo pag summer sa Pilipinas, nagtatatambay tayo sa mga malls kasi malamig doon Aircon na, hindi, joke lang. Pero
Of course, ang Middle East lagi, lahat yan. Naka-aircon lang lahat. Except siguro sa mga sa Lebanon, sa mga, sa mga upper areas. Yan. Unang-una at pangalawa, lalo pag summer dito, grabe, nagpi-50. Lalo ngayon, summer. Speaking of summer, ngayon summer, nagpi-50 na. OMG. July, as of now, July 18. Yan. Grabe, nasa peak na ng summer dito. Ang isa sa rason ay utang. Utang, ang ibig sabihin mga kamanoy dito sa Kuwait, I'm not sure kung parehas din sa ibang Middle East country kasi dito pag umutang ka halimbawa ng mga appliances, ng gadgets, ng ano pa mang bagay, specific na gamit sa bahay, ang kailangan din dito, wala na masyadong drama dito mga kamanoy. Ang kailangan lang dito ay ang national ID mo, tapos salary certificate, tapos may bago ngayon, 3 lang, guarantor. Kasi dati mga kamanoy, alam mo kasi yung mga pinagagawa ng ating mga kababayan, parang masira yung image natin ang mga ginagawa kasi ng mga kababayan, alam yan mismo ng mga mga former OFW sa Kuwait na pag mangungutang sila mga kamanoy, halimbawa ang flight nila bukas or baka in next few days, itotodo nila yung utang nila kasi noong mga panahon na hindi kailangan ng guarantor. Pero ngayon, naging matalino na lang din yung mga mga electronics company, kumuha na sila ng mga guarantor, which is on the other hand, para hindi sila lugi kasi once na hindi bumalik yung nangutang, yung creditor, mayroon silang sisingilin ng mga na corresponding na tao, na specific na tao. Alright? Kasi kumpara sa atin dyan sa Pilipinas, kailangan napakadaming mga requirements, di ba? Mga barangay clearance pa 'yon, mga at saka yun, ang bilis lang talaga dito. Ganun lang kailangan, 3 lang. Kahit sa loan yun, sa loan sa bangko, ganun din. Okay. Ang next natin ay mga bills yan dito sa Kuwait. Kasi di ba usually sa atin may kuryente, may tubig. Ano pa ba yung mga house bills natin? Yun basic needs lang din. Yung kuryente saka tubig, may monthly tayo na binabayaran. Pero dito sa Kuwait, wala. Dito ang kailangan lang dito mga kamanoy, kailangan lang ng monthly na renta mo, and yun na, included na dun lahat ng mga bills, yung tubig sa kuryente. Ang kagandahan dito ng tubig sa kuryente ay magsawa ka mga kamanoy, walang yan. Sa atin kasi parang may meter reader, di ba? Dito wala. Kaya dito pwede ka magsaksak ng mag-series ka ng consecutive ka, magsawa ka ng mga electronically charged na mga gamit, mga devices. Walang problema dito kahit na mag-araw-araw ka dito air fryer air fryer talaga, or mag washing machine, magpa-plancha or whatsoever, ganun mga klase ng household chores yan. Yun laman, unlimited dito. Ang susunod ay company service. Pagbaguhan ka sa Kuwait, lalo na pag-hard ka ng mga malaking kumpanya, libre ang sirbe. Kaya nagkaka-probinsyano accent na talaga ako, libre ang mga service yan, mga company services provided. As compared dyan sa Pilipinas, talagang dadaan ka ng napaka-matindi, napaka-salimuot na traffic. Dito may traffic din naman in a crowded place, pero hindi katulad dyan sa Pilipinas na grabe yung traffic. Oil price yan, sa oil price, kung meron kang service dito, napakababa ng oil price. Ang presyo ng oil dito is 60 fils to 70 fils. Merong klase kasi ng mga may regular ba, may special. Pero ang pinaka usually na gamit dito yung 60 fils na 60 fils dinar na presyo ng oil. Ang 60 fils dinar na oil kung ikukumpara mo siya sa Philippine peso, 100 fils is 18 pesos. So mga
Mga 10 pesos lang siguro Manoy. Ang isang litro dito ay 10 pesos lang. Ganun siya kalupit. Ganun. Murang oil dito kung may service ka. Tapos, hindi ko na mabasa. May natalamat ako. Ang susunod is ano ba yan? Oli. Sandumar. Ayun, Sandumar mga kamanoy. Kasi ang nalagay ko dito Sandumar kasi pwede ka magpakasal uli dito. Hindi, joke lang. Hindi, deep inside, seriously. Dito kasi I'm not really sure. Pag kasal ka sa Pilipinas na nag-reflect sa Sandumar mo dito na kasal ka, yung Sandumar yung marriage certificate galing sa Pilipinas. Pag nagpakasal ka, gusto mo mag-asawa uli, mayroong different kind of certificate dito yung sa Muslim marriage pa. Yun, sa mga dating taga-OFW, hindi ako masyado sure pero base sa obserbasyon ko at sa mga naririnig ko, kahit nakasal ka sa Pilipinas, gusto mo magkasal-kasalan dito at magbahay-bahay. Gago! Yung Muslim marriage ang kailangan dito. Hindi ko sure kung dumadaan kasi yun ng ng embassy kasi usually 'di ba pag mayroong marriage na announcement dito nakapaskil sa embassy na parang wanted yan for public announcement. Parang ganoon siya. So pag gusto mong mag-asawa dito pero kailangan mong mag-convert into Muslim. Yun ang ko pa. Kailangan mo muna mag-convert into Muslim religion bago ka mag-grant nun yung Muslim na papel na yan. So pag nag-Musliman na kayo, yun, granted na yun dito sa dito sa Kuwait. Or sa other Middle East, gano'n siya. Kaya yung sa mga dating OFW sa Middle East, paki-correct mo nga ako mga matay kung tama yung explanation ko. Ibig sabihin, pwede ka mag-asawa uli. Ang susunod is salary. Ang kagandahan dito kasi walang taxes din. Pagdating sa mga pagkain, pagdating sa mga bilihin, walang taxes dito. Sa lahat ng Middle East. Except, I'm not sure again, ang alam ko, meron ng imposition, meron ng implementation sa UAE, sa Dubai or other parts of OMG! Correct niya ako mga Manoy kung meron na kayong tax dyan sa mga taga-UAE. Walang taxes dito sa anumang mga bilihin at mga mga bills yan na mga payments. Walang tax dito. Ang isa pa, langit-ngit ng lawanit. Hindi, langit. Joke lang. Gago! Ako kasi sa partition ako, lagi ako nakakarinig ako ng mga unnecessary moaning. Sana all may kapartner sa kabilang partition at nakakarinig ka ng mga langit-ngit ng lawanit. Joke. Sunod, ito, medical. Ito yung nagpapasalamat ako dito sa Kuwait government, especially sa Ministry of Health. Dahil ang pag-serve dito sa health benefit ng social service nila ay including yung mga expats, included siya. At ang bills ng babayaran dito pag once na pa-medical ka ay mura lang. Actually, noong mga panahon ng decade ago, ang bills namin 1KD lang. Ang ibig sabihin, kahit na anong surgery, kahit na anong operation, kahit na anong sakit, ang bayad lang is 1KD. Ibig sabihin, 1KD is 180 pesos. 1KD is 180 pesos. So, ganun lang ang babayaran mo. And after few years, naging 2 dinar na siya. 2 dinar, nasa 360 pesos lang siya. Kahit mag-undergo ka ng any surgery, babayaran mo lang ay 2KD or 1KD ng mga panahon, decade ago. And as time goes on, at naging 2023 na nga, nagmahal na rin siya kahit paano. Naging 10 dinar na siya. Gaya ng nakaraang post ko na nagpa-opera ako ng lipoma ko, parang sa likod, ang binayaran ko lang is 10 dinar
affordable pa rin siya. Kasi kung i-convert mo yung 10 dinar is nasa 1,800 pesos. Nung nagbakasyon ako nagbakasyon ako, ang tinanong ko nung magpapa-opera sana ako dun sa public is nasa 3,000 to 6,000 pesos. 3,000 kung ikaw ay member ng PhilHealth daw, sabi ni Doc. Kung hindi ako member ng PhilHealth, ang babayaran ko is 6,000. May including na siya mga gamot, siguro yung mga basic na gamot lang na mga antibiotics. But you have to, when those medicines are run out na, of course you should have to buy for a few sa mga pharmacies. At ang worst pa doon, mas mahal ang mga branded sa labas. Alam naman natin kasi dati rin ako medrep. Yun, including na yung gamot sa 6,000, kahit 3,000, mahal pa rin. Kumpara dito sa binayaran ko na 1,800 lang. Yun, at nagpapasalamat ako unang-una sa Kuwait government, sa lahat-lahat. Dahil Kuwait Health, Farwania Hospital specifically, to be exact, yung bumuhay sa anak ko. At ang binayaran namin, kasi yung anak ko, premature, nag-incubator yan. Imagine, nag-incubator yun ng 2 to 3 months. OMG! Kasi pinanganak yun ng 6 months and 3 weeks and magsa 7 months Nag-incubator yun ng almost 3 months at lahat ang pinapainom doon naoperahan pa yun ng hernia dami pa yung mga intakes na mga liquids na mga gatas siguro yun. At ano pa man ng mga medication, ang binayaran lang namin mga kamanoy sa loob ng 3 months is 60 dinar. Ang 60 dinar na yan, kung i-convert natin sa Philippine peso, ay nasa 10,000. At nung nakausap ko yung Filipino nurse nun mga kamanoy, kaya maraming ulit-ulitin ko, maraming salamat. Kaya gusto ko sa Kuwait dahil sa nangyaring to. Kuwait Farwania Hospital, salamat sa iyong lahat. Kayo ang bumuhay sa anak ko. At nung nakausap ko yung kababayan doon na nurse, mababa daw ang 500,000 mga kamanoy para sa operation undertaking surgery nung anak namin na premature. Yun. Maraming salamat sa inyo, lalo sa mga staff. At nung panahon na yun, kahit na may naipon akong konti, awa ng Diyos, nakaligtas yung anak ko. Maraming salamat sa Diyos. At of course, secondly, sa Farwania Hospital, with our heart, truthfully and heartfully, na galing sa aming mag-asawa na Nika. Salamat Farwania Hospital, lalo na sa bansang Kuwait. Kaya yun, mga kamanoy, kung may mga nagustuhan kayo na hindi nyo nakakalimutan mga kamanoy sa Middle East, paki-comment nyo na lang ano yung mga pangyayari na hindi nyo makakalimutan. It's either na sabihin natin kahit na yung bad things, paki-comment nyo na lang at ating pag-uusapan yung mga kamanoy. Kung relate kayo dito, subscribe na, at sa mga paparating pa ng mga FWs, napakaraming insights na binigay ko para sa FW life. At you can subscribe for more dito sa akin. Alright, panalo mga kamanoy. Alright, God bless us. Ayun, panalo, Kuwait. Alright. See you again mga kamanoy. Panalo. Yeah.